At ito yung pinakabago sa kanilang airport ngayon. Charan! Meron na sila ngayon ditong gubat. Wow! Kung ang alam lang natin na mayroong ganitong paandar ng gubat ay ang Singapore, welcome to Doha International Airport. Wow! Nandito na tayo ngayon guys sa may airport ng Heydar Aliyev dito sa GYD sa Baku. Ito yung GYD Airport. And dito be, sobrang ganda lang na itong kabilang airport pag gabi. Sobrang ganda niya, para siyang chandelier sa gabi. So, andito tayo ngayon guys sa Hamad International Airport o airport ng Doha, Qatar. At ito yung pinakabago sa kanilang airport ngayon. Charan! Meron na sila ngayon ditong gubat. Wow! Kung ang alam lang natin na mayroong ganitong paandar ng gubat ay ang Singapore, welcome to Doha International Airport. Wow! Last time na napadaan ako dito was last year of September at hindi ko pa to nakita. Ngayon ko lang to nakita guys. As in tunay na puno. Meron ko narinig na parang may waterfalls din sila. Pero I'm not sure kung meron. Pero sobrang laki neto guys ha. Kita nyo ba? Hindi lang yan ito ha. Eto yan. Wow. Ang galing, meron silang indoor forest park. Wow. Namangha ako guys, nagulat ako kasi matagal na, ilang beses na ako dumaan dito sa Qatar eh. Nag-iisip nga ako ngayon kung lalabas ako dahil meron akong 13 hours na layover. Doon wala akong tulog at inaantok ako. At saka ayokong dumaan ng maraming problema sa x-ray dahil yung gamit ko hubad-hubad ng laptop ganyan. Pero natutuwa na ako. Teka lang, may narinig talaga akong parang waterfalls. This is amazing. Ang galing. Pretty face car on 10. Body right, got her looking. My type, total spin that then. I like what I like. 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 Ask him what he like about me. Body so petite, make him right about me. Claiming that he love me, gon' do right by me. I'm the baddest in the room, none in sight like me. Let him smack it, got him fiending, it's a habit. Silly rabbit got a trick for the cabbage.
Ayun. Ayun guys, yung pinaka parang waterfalls nila. Wow. In fairness, wow, ang galing mo guys. So, this is my first time makakita ng ganito sa loob ng airport. Try natin bumaba. I like what I like. 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 Natuwa ako talaga in fairness. Alam mo yung kagigising ko lang, dumaan ako ng x-ray. Tapos paglabas ko sabi ko, ano yung nakikita ako? Tapos yung mga tao parang lahat sila nagkukumpulan, nagpipicture. Like, ano yan? Galing oh, tunay yung mga halaman nila oh. Ang galing. Ang galing, I'm so amazed. Sabi ko diba, ang galing. At dahil bago sa paningin ko guys, at never ko pang nagawan talaga ng video, Qatar Airport. Welcome sa ating Qatar Airport review. Honest review. So, guys, nakakatawa oh. May pond pa sila. May mga isda kaya? Wow. Wow. Guys, ang Qatar talaga is very social. Meron sila ditong Fendi bar. So it's a cafe bar. Ang social lang. Hindi na ako magtatakang tumingin ng presyo. Sabi ko, baka mahal. Ayun din si Mahal. Ang ganda guys talaga oh. Ayun talaga yung highlight ng vlog na to. Yung aking pagka-amaze dito sa kanilang indoor jungle. Kung anong tawag ko, Forest Park, indoor jungle. Kanilang uma. This is not Singapore Airport. And this is not Lamesa Eco Park. And meron pa sila dito guys, exhibition ng art ng Last Supper kung saan nandito yung mga hayop. Wow. At dahil alam ko nga ngayon be, meron ng transit visa at pwede ka na lumabas sa Qatar pag meron kang more than 6 hours sa layover. Be, sinubukan ko na kahit medyo kabado ako. So ayan be, nakalabas ako ng Qatar Airport. I'm so happy, hindi ko na-expect. Actually nag-try lang ako kasi ang pagkakaalam ko, inopen na nila na parang pag meron kang layover dito na more than 5 hours, pwede kang lumabas. And dahil may layover ako dito ng parang let's say 13 hours, although nabawasan na siguro, meron na lang ako mga mag-aalat ako ng 7 hours. Hindi, lalabas ako ng 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Mga 7 hours ako nasa labas. Babalik ako dito by 6 kasi ang flight ko is 8 p.m. So pwede yun, pwede kang lumabas. Visa free. So nakalabas ako. I'm so happy. And paglabas agad dito, merong nag-offer ng tour. So ang unang in-offer nila sa akin is tag $200. Ang mahal man. Actually more than almost 300. Mga 289 plus. Yun. So sabi ko, desert tour. Nope. Mahal. Merong option na cheaper. Merong bus tour ng city tour na tag $32 or 110 real, something like that. Basta tag $32. Ayun yung sure ako. So, every 3 hours yung biyahe. Na-late ako ng dating kasi kaalis lang nung tour pagdating ko. So, naghihintay ako ng 12 noon. At ngayon is 10 pa lang. And I'm just happy. So happy. Ang bait nung immigration officer. Parang wala siyang tanong ba? Sabi lang niya, okay. Sabi ko lang, ako pa yung nag-chika pa. Daldal. Very happy ako. So, super happy. Sabi ko sa kanya, I actually have layover. So I just trying if I can go out. Tapos sabi niya, how many hours? Sabi ko, 12. I'll just go out for like
7 hours. Sabi niya, okay, welcome to Qatar. Oh my God! I'm so happy. Finally, nakalampas din ako ng immigration ng Qatar. I've been here before, maraming beses. Last time pa nga, matatagal pa yung ano ko eh. Yung layover ko dito. Pinaka-longest layover ko dito is 23 hours. Pero ngayon lang ako nakalabas. I'm so happy. Grabe. So, lalabas ako mamaya. Pupuntahan kami 4 areas. Tapos mag-stay ako dun sa Souq Waqif until mga 5:30 bago ako sumakay uli pabalik dito. So, at least maganda dahil everything is arranged na from the airport. Hindi ka naman stress. And bit ko nga lang yung gamit ko pero it's fine. No complaints kahit wala akong tulog. It's okay. Tingnan natin kung mamaya makakapunta ako ng mall. Di ba bongga rin yung mall nila dito? Basta mahalaga makapag-picture ako. Yun talaga yung goal ko. So happy na may nangyaring productive sa ating layover dito. Kasi in-expect ko na kanina matutulog lang ako sa loob. Sa mga boarding gate. Palipat-lipat lang ako. Lalo na nag-enjoy ako na parang ang laki na. Yung bagong, yung part na in-stay ako kanina, yung sa may jungle. First time ko lang nakita, hindi ko alam kung kailan pa yun. Last year, hindi ko siya nakita siguro dahil hindi ako nagpunta sa part na yun ng airport. Muna akong lipad ng Qatar Airport is 2021 nung nagpunta ako ng Morocco. Ay, 2020! Pumunta akong Pakistan. 2021, pumunta ako Morocco. Pumunta ako ng Dubai. Dito ako dumaan. Nung pumunta ako ng Europe. Nung pumunta ako ng India last year. So, 5, 6 times na akong dumaan dito. Wow. I'm so happy. Finally. Welcome. Qatar. Marhaba, be. So, ngayon guys, ito lalabas na tayo. Final ng airport. Sasakay na tayo ngayon sa ating tour bus. Oh my God, I'm so excited. Kaso mainit. Wow, grabe. Sobrang init. Wow. Para ako nasa pugon. Oh my God. It's so hot. Anyway, be, ang maganda dito sa tour na to kasi dadalhin nila kami doon. Tapos doon, almost every hour is meron din namang bus na naghihintay pabalik dito. So, it works well for me. Hindi ko na ako kailangan maglabas pa ng pera. Siguro, maglalabas na lang ng pera pag kakain ako doon. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside, 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 outside. It's cold outside, outside. Alam mo ba, Ben, na ang Qatar ay isang maliit na bansa sa Middle East na mayaman sa langis at natural gas? Maliit lang na bansa, be, ang Qatar. Sinlaki lang siya ng pinagsamang Batangas at Laguna. Pero isa sila sa may pinakamataas na GDP per capita sa mundo. Ibig sabihin, malaki ang kita kada tao kumpara sa ibang bansa. At meron sila ditong nasa 250 to 300,000 na OFWs. This is Immediate Terminal. Immediate Terminal is just for royal family. Museum of Islamic Art, you will have a chance to see the skyline of Doha. And then we will go to Qatar Cultural Village. In Qatar Cultural Village, we will have walking tour around 15 minutes, 15. We will be seeing Blue Mosque. After Blue Mosque, We are now at the bus. And the bus looks good. 90%, I mean 90, we are experts in here. Why we are here? Why I am here? Sobrang ganda, guys, ng Qatar. I don't have any tax on my salary. That's why I am here. This is my first season. There is no individual tax in here.
Sabi nga nung tour guide namin, nandito siya dahil tax-free. Oo be, ang sweldo mo dito, walang income tax. Kaya mas diretso ang ipon sa bulsa mo. At gaya ng ilang bansa sa Middle East, hindi linggo ang rest day dito, kundi Friday at Saturday. At kapag Ramadan naman dito be, mas maiksi ang working hours. Bonus chill time for the workers. At be, dahil maliit lang ang Qatar, mabilis ka makakapag-travel pag dito nagtatrabaho. At kung mag-work ka dito be, baka hindi mo rin naman sa Pilipinas dahil napakaraming Filipino restaurant dito gaya ng Jollibee, Chowking at may mga Pinoy festival din sila para sa napakaraming Pilipinong nagtatrabaho dito. Alam mo ba na halos 90% ng workforce ng Qatar ay mga foreigners? Ibig sabihin mas marami pa ang mga expats kaysa sa mga locals dito. At ito yung mga flag ng mga bansang nagtatrabaho dito sa Qatar. Oh my God, we made it here! At dito tayo sa Museum of Islamic Arts. Ayan siya guys. And may kita dito yung napakagandang skyline ng Qatar. Teka lang, mag-picture-picture lang muna tayo, no? Sobrang mabilis na lang tong tour natin, be. At mainit, no? So, mahirap magtagal-tagal. Pero oh my God, I'm so happy kasi dati nakikita ko lang to sa airport, sa airplane. Pag tinitingnan ko yung entertainment. Ito yun, yung kanilang mga bangka dito. Wow! In the evening, Qatar is better and everything will be shining. Sa sobrang init nga dito be, ang iPhone ko nag-overheat. Pero alam nyo ba be na hindi talaga nagsimulang mayaman ang Qatar? Nung unang panahon be, ang Qatar ay isang maliit na desert land lamang. Dati ang mga naninirahan lamang dito ay mga mangingisda at maninisid ng perlas. Pero ang lahat ng yun nagbago noong 1940s nung nadiskubre nila na meron silang oil. At mula nang madiscover nila ang kanilang oil be, oo hindi baby oil ha, ay unti-unti nang umusbong ang pag-unlad sa kanilang bayan. Ang bayan? Noong 1990s, itinayo nila ang pinakamalaking natural gas industry. At ngayon, isa na ang Qatar sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Meron silang futuristic na skyscrapers, world-class airlines, luxury malls, libreng education at healthcare para sa kanilang mga mamamayan, at host pa sila ng FIFA World Cup. So guys, nagsimula na yung ating tour. Bumaba muna kami dito sa may Katara Village. Siyempre yung mga taga Doha dito, no? Alam nyo na ito. Pero sa ating mga nasa Pilipinas, ito yung kanilang Blue Mosque dito. Meron silang pinahiram na payong sa atin. So ito yung Blue Mosque. Entrance na lalaki, pwede pumasok daw para masilip. Pabilisan lang ba yung tour natin dito? Kasi ito, meron sa dito bahay ng mga kalapate. So, kung hindi nyo alam, bahay yan ng kalapate. Ito ako, no? Ano tawag nila dyan is birds building. Basta yan yung bahay nila. Tapos may butas-butas. Dyan nila kinukolekta yung mga pupo ng kalapate para meron silang pataba. Ayan. Tak. So itong village na to be. Let's go inside. Yeah. It might look na mukha siyang luma pero 15 years pa lang ito. Mga 2010 nila ito tinayo. And luckily understanding ng aming tour guide na mainisip. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I
around. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. So, pumasok tayo guys sa loob ng kanilang museum. And historically naman, bago sila maging mayaman dahil sa kanilang mga gas, sila ay mga maninisid. Maninisid ng perlas. Kaya nga binitbit ko yung perlas ko para sisirin na. Charot-charot lang yan, kasi seryoso na naman kayo eh. Wow, what is this? Parang Coliseum. Wow. Andito tayo guys sa kanila ngayong the Qatari Amphitheater. Wow. And if you talk, you got this microphone, you can check the acoustic in here. Maybe we have opera singer in here. So ayan guys, ang ganda ng kanilang tunaw na kami guys talaga. Ito yung kanila amphitheater. Nag-concert daw dito dati sila sila John Lennon. Tapos ang kaya nitong i-hold the tao is up to 5,000 people. Kahit walang microphone. Pwede pala dito eh. Sobrang init lang talaga guys. So lutong-luto na ako guys. Wow. An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind. Your body in my arms, under moonlit skies. We're trying to count the stars till the sun will rise. I don't wanna wait, travel far away. If we leave today, will you tag along? Come on, tag along. Come on, tag along. Come on, tag along. We're walking on the sand, footprints on the beach, so closely hand in hand, till we're out of reach. Ain't going by the clock, like we're frozen time. Your kisses are so hard, and your eyes, they shine. I don't wanna wait, travel far away. If we leave today, will you tag along? Come on, tag along. Come on, tag along. Come on, tag along. So I'm gonna try, never give up. One day you'll be mine, and we'll take off. Follow me, I could be all you ever wanted and more. What is mine is yours. I don't wanna wait, travel far away. If we leave today, will you tag along?
parasoling part ng ating city tour dito sa Qatar, tayo ngayon ay pupunta sa kanilang Old Town o yung kanilang Old Market. Sa gitna ng kanilang city is nakadisplay talaga dito yung kanilang mga camel na naging mahalagang part ng kanilang kultura at history. So guys, andito na tayo ngayon sa may Souk Waqif. Ito yung market nila dito. So old town na din dito. Halo-halo na yan. So sobrang init ngayon at tanghaling tapat. So pag ito tanghaling tapat, isarado pa ang lahat. Natutulog pa ang lahat. Ipapahinga dahil sobrang init. Mamaya pa sila magbubukas. Pero dahil limited lang yung time natin, mag-iikot-ikot na tayo guys. Lubusin na natin ang ating oras. Bago mga alas 2, babalik ako dun sa bus para kunin yung bag ko. Kasi magkapaiwan ako dito at kasi magbubukas yung mga restaurant dito. Yung iba ng 3:30 pa. 3 tapos na yung tour. So, kailangan i-maximize ko na yung oras kung nandito ako. 'Di ba? Oh, ito pala yung tea time. Sobrang init naman talaga nitong tour na ito guys, no? Lutong-luto talaga tayo. Pero sabi ko nga, minsan lang tayo mapadpad dito, parindigan na natin. So ito guys, meron sila dito malaking hinlalaki. Wala namang ingrong kasama in fairness. Gusto ko magpanggap guys na kaya-kaya ko yung ingot niya, pero mainit talaga. Siguro kukunin ko na yung bag ko. Kunin ko na yung bag ko. Pupunta na ako sa mga restaurant. Kakain ako. Tatambay ako. Saka ako babalik ng airport. Grabe. Isipin nyo guys, itong lugar na ito, nabubuhay talaga ito pag gabi. Ngayon, maaga. Kaya parang wala pang buhay. Yes, hello. Hello. Fairness. Maganda naman yung experience. Parang nasa Dubai din. Shoutout sa mga kaibigan ko na nasa Dubai. Shoutout kila Ate Mona, kila MJ. Naalala ko nung bumili tayo ng pabango ng Dubai. Maingay naman si Kuya. Nandito guys, no, pag mamimili kayo dito, kailangan matuto talaga kayo dito makipagtawaran. Part talaga ng culture nila dito, yung pakipagtawaran. Pag binigyan ka ng presyo na 100, dapat kalahati agad. Lalo na alam nila turista ka, mamahalang ka nila. 'Di ba? Sabihin nila, alam pa nila pag Pilipino, you're kabayan. Ganyan. Alam mo naman yung mga Pilipino dito, mga habulin ang ganda eh. Daming jowa din dito ng mga Pinoy at Pinay. Oo. Minsan Pinoy at Pinay, isa ng jowa. Hiraman kayo in fairness. Sobrang init. Kinuha ko na yung bag ko. Nagbabay na ako sa tour guide ko. So ngayon, punta muna tayo sa restaurant para kumain. Luckily, nag-post ako mabilis sa Facebook, binara ko din na meron na nag-message. So, meron tayong kikitain natin, meron tayong makikita mga nakakakilala sa akin dito. Init. So, dahil Turkish yung tour guide ko, yung Turkish restaurant yung kanyang sinabi. Pero parang gusto ko, sige doon tayo sa sure na bukas. Kasi nga karamihan ngayon isarado na. And kung may time pa tayo after neto, try natin dumaan ng mall. Diba? Para feel natin. Dahil alam niyo naman dito, mall talaga ang puntahan ng mga tao. Aminin. Diba? Dahil malamig. Ano yung mga duster nila dito guys? Init. Ang init. Ba't bumili ako ngayon ng dito?
Yaman eh, no? Patip-matripan kong bumili ngayon dito ng alahas. Kasi sabi nila, nagmura na yung gold. Yung pawis ko sobra-sobra. Ito na guys, kain muna tayo sa loob. Shala. In fairness, Dokya. Okay. Sunog na agad tayo guys. Whew. Yung kinojek mo ng 5 taon, sinunog mo ng 30 minutes. Hot. Comment tu fais? Hot. Yeah. Scatter. Yeah. Menu QR code. Okay. Ok. Okay, I'll just check. Hindi ko guys alam kung gano'n kadugyot na yung itsura ko dyan, pero dead man na lang, no? So, dito na yung ating pagkain. Meron tayo ng buttered shrimp at saka chicken shish. So, Turkish food muna tayo for today's video. And yung itsura ng kanilang buttered chicken, kahit 3 lang sila, no? Mukha naman siya masarap. Ayan guys. Oh, wow. Ito guys, ang namiss ko dito sa Turkish food. Sili nila. Nakakain na guys. Ayan. Wow, ang sarap ng manok nila guys. So look. Kain tayo guys. Ang sarap. Una kasi mahal siya. Pangalawa, masarap kasi hindi pa kumakain today. Ito ba yan guys ha? Ay po. Wow. Salamat po. Honestly, ang sarap na itong buttered shrimp nila. Maski yung oil pala. Ang sarap ng seasoning. Walang halong etchos guys. Masarap. Actually, itong hipon, appetizer talaga eh. Pero alam nyo ng Pilipino, inuulam. Ano siya, next one, naging lumot na ako ah. Masarap pa siyang legit. Kain tayo, may pagkain ba kayo dyan? Baka magkasisihan tayo ah. Ang sarap pagkakaluto ng chicken fish. Kasi hindi overcook, hindi tumigas. Sarap. Ang sarap. Wow. In fairness naman, sulit naman yung presyo niya. Sa lasa niya. Tapos ko na kumain, te. Kamusta? Totoo to, te. Totoo. Amuyin mo, amoy totoo. Sa'yo mo, parang bulok nang. Hindi nga. Promise. Okay na. Thank you, te. Surprising. Punta ko para sa'yo talaga to.
Gusto mo mag-check dito or Dito na lang ako para kitang-kita ko talaga na totoo. mamaya pupunta pa tayo ng Jollibee. Hanggang ano pa naman ako dito. Hindi na ako babalik dito. Hindi na ako babalik dito. Diretso na lang ako from mall. Doon na ako diretso ng airport. Diba maganda yung metro? Hindi pa ako nagme-metro. Ay, Tour. Ha? May tour sa airport. Tapos, inikot na kami. Tapos dito. So, sabi ko, pagkatapos dito, maglakad na ako dito. Pagpaiwan na ako, sabi ko. Hi! Po. Hi, sir. Hi po. An image from a dream kept me up all night. The feeling is surreal, stuck inside my mind.